₱50. Iyan lang ang halaga ng 7 taon kong pagtitiis at pagmamahal kay Carlos habang pagod na pagod ako sa pagtatrabaho para iligtas siya sa utang. Isang sobre ng diborsyo at tawa ng kabit ang sumalubong sa akin. Akala nila, isa lang akong mahirap na tindera ng kanin. Hindi nila alam, hawak ko ang buong mundo nila sa aking mga palad. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Huwag mo na akong tignan ng ganyan, Mercedes. Tapos na ang 7 taon nating pagpapanggap. Ito ang pirma ko at kailangan ko na rin ang pirma mo sa dokumentong ito. Ang boses ni Carlos ay tila isang malamig na hanging amihan na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ngunit hindi ito nagdadala ng ginhawa, kundi isang hapdi na nanunuot hanggang sa buto. Si Carlos ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng pagmamalaki, habang ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Sa harap niya, nananatiling nakatayo si Missy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang isang malaking mangkok ng lechon paksiw. Ang ulam na yon ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay produkto ng kanyang paggising sa ganap na 3:00 ng madaling araw, ng kanyang pagtitiis sa init ng kalan, at ng kanyang pagmamahal na tila wala ng katapusan. Nanginig ang mga daliri ni Missy hanggang sa hindi na niya makayanan ang bigat ng porselana. Ang mangkok ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila sumisimbolo sa kanyang sariling puso na nagkapit pira-piraso sa ilalim ng mga paa ng kanyang asawa. Ang sarsa ng ulam ay nagkalat sa mamahaling alpombra, ngunit mas pinansin ni Carlos ang dumi sa kanyang sapatos kaysa sa luha na nagsisimulang mamuo sa mga mata ng kanyang asawa. "Carlos, kaarawan mo ngayon," ang pabulong na sambit ni Missy. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong mitya ng kandila. "I just paid off your bank loan this morning. I sold the last gold bracelet my mother gave me para lang hindi mahatak ang mga ari-arian mo. I thought this rose decoration was for us." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carlos. "You thought? Mercedes, look at yourself. You smell like oil and spices all day. Ang mga kamay mo ay magaspang na sa pagtitinda sa karinderya. Do you really think a CEO like me can still be proud of a wife who looks like a servant? I need someone who can stand beside me in business galas, not someone who counts centavos for a living." Sa sandaling iyon, ang pinto ng bahay ay bumukas at ang tunog ng marahas na pagpasok ng hangin ay sumabay sa pagpasok ng isang babaeng tila isang diyosa ng karangyaan. Si Lovely, ang sekretarya ni Carlos, ay pumasok na may dalang ngiti na tila isang patalim. Ang kanyang pabango ay nanunuot sa ilong, pilit na tinatabunan ang amoy ng luto ni Missy. "Hi love, are we done here?" Ang malambing na tanong ni Lovely habang humahawak sa braso ni Carlos. Lumingon siya kay Missy. Ang kanyang tingin ay puno ng pangungutya mula ulo hanggang paa. "Oh, I forgot. Salamat nga pala sa kondo na binili ni Carlos para sa akin. It's so spacious, perfect for our future." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Missy. Ang bawat salita ay isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang dibdib. Ang kondo na binabanggit ni Lovely ay ang mismong halaga na binuo ni Missy mula sa kanyang mga lihim na pagpapadala ng pondo sa kumpanya ni Carlos sa loob ng maraming taon. Ang perang pinaghirapan niyang itago sa ilalim ng pangalan ng kanyang ama upang tulungan ang asawa nang hindi nito malalaman, ay ginamit pala upang itayo ang pugad ng pagtataksil nito. Nararamdaman ni Missy ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay napakalalim na tila naging isang piping saksi na lamang siya sa sarili niyang kamatayan. Tumingin siya sa puting sobre na nasa mesa. Ang huling 50 piso na inilabas ni Carlos para pambayad sa dokumento ng kanilang paghihiwalay ay tila isang sampal
sa kanyang 7 taon na katapatan. Umalis ka na, Messi. Ang huling utos ni Carlos, ang boses ay wala ng kahit anong emosyon. Isama mo na ang lahat ng amoy karinderya mong gamit. Don't worry. I won't ask for the 50 pesos back. Consider it my last tip for your service as a wife. Ngunit habang pilit siyang yumuyuko upang itago ang sariling paghihirap, unti-unti ring sumisidhi ang mabigat na kirot sa kanyang puson. Para bang may mahigpit na kamay na walang awa na pinipisil at pinupunit ang bawat hibla ng kanyang laman. Napapikit siya sa tindi ng sakit at mariing kinagat ang sariling labi upang pigilan ang anumang ungol na gustong kumawala. Ayaw niyang mapansin yon ni Agaton. Sapat na ang sakit na dinadala ng binata sa sandaling iyon. Nasaksihan niya kung paano ito unti-unting nadurog matapos talikuran at itakwil ng mismong taong dapat sanay unang yumakap at umunawa sa kanya, ang sarili nitong ama. Kaya kahit halos manghina na siya sa sakit, pinili niyang manatiling tahimik at itago ang lahat. Tila isang alon na walang tigil sa paghampas sa dalampasigan. May halaga pa ba ang isang pusong marunong magmahal kung ang tanging kapalit nito ay ang itapon ka na parang isang basurang wala nang pakinabang? Ang mga yabag ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay tila mga martilyo na pumupukpok sa bawat hibla ng natitirang lakas ni Mercedes. Hindi na kailangan pang lumingon ni Missy upang malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng mamahaling pulbos na may halong tapang ng insenso ay sapat na upang ipakilala ang babaeng nagpahirap sa kanyang kalooban sa loob ng 7 taon. Si Doña Graciela ay pumasok sa sala na may dalang aura ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang kalat sa sahig at ang nanunuyong luha sa mga pisngi ng kanyang menamena. Ano itong eksenang ito, Mercedes? Pati ba ang huling araw mo rito ay gagawin mong isang teleseryeng puno ng dumi at basura? Ang boses ni Graciela ay matalas. Tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Lumapit siya kay Missy. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pag-aglahi. Look at you. You look like a mess. Kaya hindi kita masisisi kung bakit sawang-sawa na sa'yo ang anak ko. 7 taon kang biniyayaan ng pagkakataong tumira sa mansyong ito, pero nananatili ka pa ring amoy usok ng kalan. Sinubukan ni Missy na tumayo ng tuwid, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na karton. Mama, ginawa ko naman po ang lahat. I served this family with everything I have. I even helped Carlos with his debts today. Isang malutong at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Graciela. Utang, Mercedes, huwag mo kaming patawanin. Ang anak ko ay isang Montemayor. He is a successful businessman. Kung may utang man siya, siguradong nabayaran niya iyon dahil sa kanyang sariling galing, hindi dahil sa barya-baryang kinikita mo sa pagtitinda ng tinola. You should be grateful. Utang na loob mo sa amin na naging bahagi ka ng pamilyang ito kahit nagaling ka sa putikan. Dahan-dahang lumapit si Missy upang gawin ang tradisyonal na pagmamano, isang huling pagpapakita ng respeto na itinanim sa kanya ng kanyang yungmaong ina. Ngunit bago pa man dumampi ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang noo, marahas itong binawi ni Graciela. Ang tunog ng pagtabig ng kanyang kamay ay tila isang malakas na hangin na tumama sa mukha ni Missy. Don't you dare touch me with those hands, Mercedes. Baka mahawa pa ako sa kamalasan mo. Ang bulyaw ni Graciela habang mabilis na binubuksan ang kanyang mamahaling paypay na tila itinataboy ang presensya ng babaeng nasa harap niya. Alam mo, right from the start, I knew you were just a social climber. You probably targeted my son because you wanted a taste of the high life. Ngayong wala ka ng pakinabang, mabuti pang bumalik ka na sa Bulacan o kung saan mang sulok ng mundong pinanggalingan mo. Isang saglit na katahimikan ng namayani, kung saan ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Messi at ang malakas na tibok ng kanyang pusong tila gustong kumawala sa kanyang dibdib.
Sa gitna ng kanyang pighati, napansin ni Messi ang isang luma at kupas na dokumento sa ibabaw ng mesa na bahagyang nakalabas sa bag ni Graciela. Isang pangalan ang tila kuminang sa ilalim ng ilaw, ang apelyidong Villafuerte. Ngunit bago pa niya ito masuri, mabilis itong itinago ng matanda habang ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Isang ekspresyong hindi karaniwan sa isang babaeng kasing tapang niya. Bakit niyo po hawak ang pangalang yon, Mama? Ang mahinang tanong ni Messi, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ang takot na dumaan sa mga mata ni Graciela ay mabilis na napalitan ng galit. Wala kang pakialam. Just leave. Ngayon din, I don't want to see your face in this house anymore. Carlos is now with someone who actually matters. Someone who has a name and a future. Hindi tulad mong isang anino lang sa pamilyang ito. Ngunit ang bawat salitang bitaw ni Graciela ay biglang naputol nang tumunog ang telepono sa sala. Ang tunog ng pagring nito ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong silid. Inangat ni Graciela ang handset. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkainip. Ngunit habang nakikinig siya sa boses sa kabilang linya, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang telepono ay tila naging isang mabigat na pasanin na unti-unting bumababa mula sa kanyang tenga. Anong ibig mong sabihin? Ang nauutal na tanong ni Graciela sa kausap. Foreclosure? How is that possible? Kakabayad lang ni Carlos ng mga utang niya. Hindi maaring kunin ang bahay na ito. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga Montemayor. Tumingin si Graciela kay Messi. Ang galit ay napalitan ng isang malalim at madilim na pagdududa. Habang si Messi naman ay nakatayo lamang doon, ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang maliit na puwang ng hangin sa gitna ng pagkakalunod. Isang lihim na katotohanan ang unti-unting bumabangon mula sa mga anino ng nakaraan. Kung ang bahay na ito ay hindi na sa kanila, sino na ngayon ang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa? Ang pag-alis ni Mercedes sa mansyon ng mga Montemayor ay hindi katulad ng mga eksena sa pelikula na may malalaking maleta at marangyang sasakyan. Bitbit lamang ang isang lumang bag na gawa sa hinabing pandan at ang bigat ng kanyang durog na puso, dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa kalsadang basa ng ulan. Ang bawat hakbang niya palayo sa gate na yon ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng itim na tinta. Ang malamig na tubig na nagmumula sa langit ay dumadaloy sa kanyang mukha, hinahaluan ng kanyang mga luha hanggang sa hindi na malaman kung alin ang pait ng damdamin at alin ang lamig ng kalikasan. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakbay sa luma at mausok na bus, narating ni Messi ang Bulacan. Dito, sa dulo ng isang makipot na dalisdis, nakatayo ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Ito ang tanging pamana ng kanyang ina bago ito pumanaw. Isang bahay na may kalakip na maliit na espasyo sa harap na dating nagsisilbing karinderya. Ang amoy ng tuyong dahon at basang lupa ang sumalubong sa kanya, isang pamilyar na yakap na matagal niyang ipinagpalit sa malamig na aircon ng mansyon. Hija? Ikaw ba yan, Mercedes? Ang boses ay nagmula sa kabilang bakod. Si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na dati ay katulong ng kanyang ina sa pagluluto, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga guhit ng kasaysayan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Opo, Aling Rosa. Nagbalik po ako. Ang mahinang sagot ni Messi, habang pilit nang ngumingiti sa kabila ng pagod. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Sa kultura ng mga Pilipino, ang katahimikan at ang pag-aalok ng pagkain ay masigit pa sa anumang salita. Tinulungan ni Aling Rosa si Missy na buksan ang kinakalawang na trangka ng karinderya. Sa loob, ang mga alikabok ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, na tila mga maliliit na bituing naghihintay na muling mabuhay. Ang mga lumang kaldero at sandok ay nandoon pa rin, tila mga tapat na sundalong naghihintay
sa pagbabalik ng kanilang general. Nang gabing iyon, sa kabila ng panghihina ng katawan, nagpasiya si Missy na magluto. Kumuha siya ng sariwang luya, manok, at mga dahon ng malunggay mula sa likod bahay. Ang bawat hiwa niya sa mga sangkap ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang usok na nagmumula sa kumukulong sabaw ay unti-unting pumuno sa maliit na kusina. Dala ang amoy ng nakaraan, isang amoy na hindi kailanman maiintindihan ni Carlos o ni Doña Graciela. Nang tikman ni Missy ang mainit na sabaw ng tinola, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan na nauwi sa paghikbi. Ang lasa ng luyang nanunuot sa kanyang dila ay tila yakap ng kanyang ina na nagsasabing, "Lahat ay magiging maayos din, anak." Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng payak na kaligayahan sa gitna ng matinding pagkawala. Sa bawat higop ng sabaw, tila ba unti-unting nabubuo muli ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao na kinuha ng mga Montemayor. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, napansin ni Missy ang isang kakaibang bagay. Sa labas ng kanyang bakod, sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, ay may nakaparadang isang itim na sasakyan. Ang mga salamin nito ay madilim at ang makina ay tahimik, ngunit nararamdaman ni Missy na may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya sa loob ng karinderya. Sino ang mag-aaksaya ng panahon na bantayan ang isang hamak na tindera sa liblib na lugar na ito? Kinabukasan, habang abala si Missy sa pagpupunas ng mga mesa, isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap mismo ng kanyang maliit na tindahan. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang dekalibreng briefcase. Si Attorney Salvador Riego, ang matagal ng abogado ng pamilya Villafuerte, ay lumakad patungo sa kanya na may seryosong mukha. "Missy, I'm glad I found you." Ang bungad ng abogado. Ang boses ay puno ng awtoridad. Hindi na ito makakapaghintay. Carlos is making a move to sell the main warehouse ng Villafuerte Holdings, thinking it's part of his assets. Kailangan mo nang pumirma sa mga dokumentong ito upang formal na bawin ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Tumingin si Missy sa mga dokumento sa ibabaw ng marupok na mesang kahoy. Sa itaas na bahagi ng papel, kuminang ang gintong selyo ng Villafuerte Holdings, ang imperyong matagal niyang tinalikuran para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay may bakas pa ng uling mula sa kalan, ay unti-unting humawak sa panulat. Ngunit bago pa dumampi ang tinta sa papel, muling sumagi sa kanyang isipan ang itim na sasakyan kagabi. May mas malalim pa bang sikretong nakatago sa likod ng pagbagsak ng mga Montemayor? Ang bigat ng panulat sa pagitan ng mga daliri ni Mercedes ay tila kasing bigat ng lahat ng kasinungalingang binuhat niya sa loob ng 7 taon. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanyang maliit na kusina, binuklat ni Attorney Salvador ang mga pahinang naglalaman ng mga numero at pirma na tila mga bakas ng isang malaking krimen. Ang bawat pahina ay isang patunay kung gaano kawalang hiya ang pagtrato sa kanya ng lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Hindi lang basta pangangaliwa ang ginagawa nila, Missy. Ang seryosong pahayag ni Attorney Salvador habang itinuturo ang isang partikular na kontrata. "Carlos has been forging your signature on several loan agreements. He made sure na kung sakaling bumagsak ang kanyang transport business, ikaw ang mananagot sa lahat ng utang." Ginawa kanyang pananggalang habang siya at si Lovely ay unti-unting nililimas ang pondo ng kumpanya. Naramdaman ni Missy ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang batok. Ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng uling at amoy ng bawang mula sa pagluluto sa karinderya ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa. Ang kaibahan ng kanyang kasalukuyang buhay, ang payak na karinderya, at ang maruming mundong ginagalawan ni na Carlos ay tila isang malalim na bangin. And it's not just Carlos. Pagpapatuloy ng abogado, "We tracked the bank accounts of Lovely Ann Serrano.
She is transferring millions of pesos to an offshore account in the Cayman Islands. She's not just a mistress, Messi. She's a professional thief. Pinaplano nilang iwanan kang lugmok sa utang habang sila ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman sa ibang bansa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Messi. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali ng matalas na realisasyon. Sa loob ng maraming taon, nanahimik siya upang protektahan ang pride ni Carlos, ngunit ang katahimikang iyon ang naging sandata nito upang saksakin siya sa likod. Ngunit ngayon, sa bawat dokumentong kanyang binabasa, ang takot ay napapalitan ng isang malamig at matibay na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng pag-ibig. Siya na ang babaeng kukuha ng katarungan. Ilang taon kong pinanood ang sarili kong unti-unting mawala para lang maging sapat sa paningin nila. Ang pabulong na sabi ni Messi, ang kanyang boses ay may halong panginginig, ngunit puno ng kapangyarihan. I gave them my silence, and they used it to build my own cage. Pero hindi nila alam, Attorney Salvador, na ang susi sa lahat ng yaman nila ay nasa kamay ko. Dahan-dahang pinirmahan ni Messi ang huling pahina ng dokumento. Ang tunog ng dulo ng panulat na kumakaskas sa papel ay tila isang huling paalam sa kanyang lumang pagkatao. Sa bawat kurit ng tinta, nararamdaman niya ang pagbawi sa kanyang pangalan, sa kanyang dangal, at sa kapangyarihang matagal niyang itinago. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, isang malakas na katok ang tumama sa kanilang pintuang kahoy. Ang bawat tama ng kamao sa pinto ay tila isang marahas na paggambala sa katahimikan ng gabi. Nang sumilip si Aling Rosa sa bintana, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Mercedes, may mga lalaki sa labas. Ang nanginginig na tawag ng matanda. Sila ang mga tauhan ni Carlos, sinasabing may utang ka raw na dapat bayaran ngayon din. Isang dangling mystery ang nabuo sa isipan ni Messi. Paano nalaman ni Carlos ang kanyang kinaroroonan ng ganito kabilis? At bakit tila nagmamadali silang takutin siya bago pa man matapos ang audit ng Villafuerte Holdings? Ang huling nakita ni Messi sa labas ng bintana bago mamatay ang ilaw sa buong barangay ay ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan na nakatutok sa kanyang pintuan, tila mga matang nagbabanta ng panganib. Habang ang dilim ay bumabalot sa maliit na karinderya ni Mercedes sa Bulacan, kabaligtaran naman ang nangyayari sa loob ng isang eksklusibong ballroom sa Makati. Ang paligid ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabiting diamante, nagbibigay ng liwanag sa isang pagdiriwang na puno ng pagkukunwari. Ang amoy ng mamahaling wine at mga imported na pabango ay nanunuot sa hangin. Malayo sa amoy ng bawang at usok na iniwan ni Messi. Si Carlos ay nakatayo sa gitna ng umpukan ng mga negosyante, hawak ang isang kristal na baso kung saan ang alak ay bahagyang gumagalaw kasabay ng kanyang mayabang na pagkumpas. Ang kanyang suot na Amerikana ay nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Sa tabi niya, si Lovely ay nakasandal sa kanyang braso. Suot ang isang pulang bestido na hapit sa kanyang katawan, tila isang babala ng panganib na binalot sa ganda. Finally, I can breathe. Ang natatawang pahayag ni Carlos sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang boses ay puno ng kalasingan sa kapangyarihan. You have no idea how hard it is to live with someone who treats a mansion like a carinderia. Ngayon, wala na ang pabigat sa buhay ko. I am free to take this company to the top without someone counting every centavo I spend. Isang matinis na tawa ang kumawala mula kay Lovely. Ang tunog na yon ay hindi nagdadala ng saya. Ito ay tila matutulis na kuko na dahan-dahang kumakaskas sa isang pisara, nagbibigay ng hapdi sa pandinig ng sinumang may natitira pang konsensya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang tunay na kulay ay lumalabas sa likod ng makapal na makeup. Inayos niya ang suot na kwintas. Ang mga hiyas nito ay kuminang sa ilalim ng ilaw, mga hiyas na binili
gamit ang perang dapat ay pambayad sa sahod ng mga driver ng kumpanya. Carlos, don't be too mean. Ang mapanuyang dagdag ni Lovely habang hinihimas ang balikat ng lalaki. Baka mamaya ay naiiyak na ang poor ex-wife mo habang naghuhugas ng mga maduming pinggan. Let's just enjoy our new mansion. Ang sarap isipin na doon tayo titira sa bahay na pinangarap niya, pero tayo ang magsasalo. Ang buong silid ay napuno ng tawanan. Isang koro ng mga taong ang tanging Diyos ay salapi. Hindi nila alam na sa bawat lagok nila ng alak, ang imperyong inaakala nilang matatag ay uent-unti nang kinakain ng anay mula sa loob. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, isang waiter ang tahimik na naglalakad, dala ang isang tray ng mga inumin. Ngunit sa ilalim ng kanyang uniforme, may isang maliit na kagamitang nakatago. Tahimik na kinukuha ang bawat salita, bawat pag-amin, at bawat insultong binibitawan ni na Carlos at Lovely. Ito ang dangling mystery na magpapabago sa lahat. Sino ang nag-utos sa taong ito na maging mata at tenga sa gitna ng karangyaan? Ang katuwaan ay biglang naputol ng ang malaking screen sa gitna ng ballroom na dapat ay magpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya ni Carlos ay biglang nagbago. Ang liwanag nito ay naging malamig at seryoso. Isang balita mula sa National Business News ang lumabas. At ang mukha ng news anchor ay puno ng bigat ng impormasyon. Ang Villafuerte Holdings, ang higante sa industriya ng logistics, ay nag-anunsyo ng isang biglaang at komprehensibong audit sa lahat ng kanilang mga subsidiary at partner companies. Ang anunsyo na tila isang kulog sa gitna ng maaliwalas na gabi. Ayon sa tagapagsalita ng kumpanya, may mga natuklasan silang malaking anomalya sa mga kontrata at paglilipat ng pondo na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang basong hawak ni Carlos ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig at ang pagwisik ng alak sa kanyang mamahaling sapatos ay tila isang hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang pamumutla ng kanyang muka ay hindi kayang itago ng kahit anong ilaw sa ballroom. Tumingin siya kay Lovely na ang mga mata ay nanlalaki rin sa takot. Sa gitna ng katahimikang namayani sa ballroom, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Carlos at ang boses sa telebisyon na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang ambisyon. Ang audit na ito ay hindi isang aksidente. Ito ay ang simula ng pagguho ng kanyang mundo. At ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay, sino ang may sapat na lakas upang kalabanin siya ng ganito? Sa gitna ng kadiliman ng gabi sa Bulacan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang galit na nagmumula sa mga headlight ng sasakyang nakatutok sa pintuan ng maliit na karinderya. Ang bawat malakas na pagtama ng kamao sa marupok na kahoy ay tila isang paalala na ang mundo ni na Carlos ay hindi basta-basta hahayaang makatakas si Mercedes sa loob. Ang hininga ni Aling Rosa ay mabilis at putol-putol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng baro ni Messi, habang ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi maikubli. Mercedes, lumabas ka riyan. Huwag mong hintayin na wasakin namin ang bulok mong pintuan. Ang boses ng isang lalaki mula sa labas ay puno ng pagbabanta. May halong gasgas ng lalamunan na tila galing sa isang taong sanay sa karahasan. Hinarap ni Messi ang pintuan. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang ibong laging nanginginig sa takot, ay dahan-dahang tumitigas na parang semento. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal. Siya na ngayon ang babaeng kailangang protektahan, ang tanging natitirang piraso ng kanyang dangal. Aling Rosa, pumasok ho kayo sa silid. Huwag na huwag kayong lalabas. Ano man ang marinig ninyo. Ang pabulong na utos ni Messi. Ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang binuksan ni Messi ang trangka. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan.
Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng nakasisilaw na liwanag at ang tatlong lalaking tila mga aninong galing sa impyerno. Ang pinuno nila, isang lalaking may malalim na pilat sa mukha, ay ngumisi nang makita ang payak na anyo ni Messi. "So, ikaw ang asawa ni Boss Carlos?" Sabi niya, "May itinatago ka raw na pera rito. Ibigay mo na sa amin para matapos na ito ng mapayapa." Ang sabi ng lalaki habang dahan-dahang nilalaro ang isang mabigat na bagay sa kanyang bulsa. "Wala akong utang sa inyo at lalong wala akong utang kay Carlos." Ang sagot ni Messi, ang kanyang mga mata ay diretso at hindi kumukurap sa harap ng panganib. "Kung may kailangan kayo sa kanya, doon kayo pumunta sa mansyon niya. Huwag ninyong dudumihan ang pamamahay ko." Isang malakas na tawa ang kumawala sa lalaki. Isang tunog na puno ng pangungutya. "Ang tapang mo para sa isang tindera ng kanin. Hindi mo ba alam? Carlos is desperate. Ang audit ng Villafuerte Holdings ay nagsisimula nang sumakal sa kanya. He needs cash and he said you're his insurance policy. Isang tawag lang namin sa kanya na hawak ka namin. Sigurado kaming may ilalabas siyang pera." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Messi ang sukdulang dumi ng pagkatao ni Carlos. Kahit pagkatapos siyang itapon na parang basura, ginagamit pa rin siya nito bilang pain para sa sarili nitong kaligtasan. Ito ang kanyang golden moment, hindi ang pagluha, kundi ang pagpili na huwag nang maging biktima. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naglakbay patungo sa kanyang mga kamao na mahigpit na nakakuyom. Subukan ninyong humakbang papasok. Ang banta ni Messi, ang kanyang boses, ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan. And I promise you, hindi niyo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Ngunit bago pa makakilos ang mga lalaki, isang panibagong liwanag ang tumama mula sa kalsada. Ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa malambot na lupa ay nagpatigil sa lahat. Ang pintuan ng itim na sasakyang kanina pa nakamasid ay bumukas ng dahan-dahan. Isang lalaking may matikas na tindig, suot ang isang mamahaling polo na tila hindi nababagay sa putikan ng Bulacan, ang lumabas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad at ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik maging sa mga kuliglig sa paligid. "Enough!" ang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na tila isang nagbabantang bagyo. Tumingin ang mga tauhan ni Carlos sa bagong dating at sa unang pagkakataon, ang takot ay gumuhit sa kanilang mga mukha. Ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang aninong kanina pa nagbabantay kay Messi. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakilala siya ni Messi. Don Mariano? Ang pabulong na sambit ni Messi. Ang kanyang ama, ang hari ng Villafuerte Holdings na akala niya ay matagal nang nakalimot sa kanya, ay nakatayo sa harap ng kanyang maliit na karinderya. Ngunit ang katanungang bumabalot sa isipan ni Messi ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagdating. Bakit ngayon lang? At ano ang ibig sabihin ng malamig na tingin ng kanyang ama sa mga tauhan ni Carlos? Isang dangling mystery ang muling nabuo. Kung alam ni Don Mariano ang lahat, hinayaan ba niyang magdusa si Messi sa loob ng 7 taon para sa isang mas malaking layunin o may mas matindi pa siyang plano para sa mga Montemayor? Ang hangin sa paligid ng maliit na karinderya ay tila tumigil sa pag-ihip nang humakbang papalapit si Don Mariano. Ang kanyang presensya ay sapat na upang pawiin ang anumang yabang sa mukha ng mga tauhan ni Carlos. Isang senyas lamang ng kanyang kamay at ang mga kalalakihang nakaitim na kanina pa, nakabantay sa dilim ay lumapit. Walang anumang gulo o marahas na komprontasyon. Ang mga tauhan ng kanyang ama ay mabilis at tahimik na inakay ang mga nagbabantang lalaki palayo sa pintuan ni Mercedes. Ang takot na bumalot sa mga mukha ng mga tauhan ni Carlos ay tila sapat na parusa habang sila ay sapilitang isinakay sa madilim na sasakyan
na naglaho sa kanto ng makipot na kalsada. Nang tuluyang maging tahimik ang paligid, dahan-dahang binalingan ni Don Mariano ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata, na karaniwang matigas at walang emosyon sa mga board meeting, ay ngayon ay puno ng isang malalim na kalungkutan at pangungulila. Pumasok siya sa loob ng lumang karinderya, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa gasgas na semento na hindi man lang siya nagpakita ng pandidiri. 7 taon Mercedes, ang bungad ng matanda. Ang kanyang boses ay may halong panginginig na bihira niyang ipagkaloob sa kahit kanino. 7 taon kitang pinanood na unti-unting paliitin ang iyong mundo para lang magkasya sa isang lalaking walang ibang alam, kundi ang palakihin ang kanyang sarili. Napayuko si Messi. Naramdaman niya ang matinding pag-iinit ng kanyang mga mata. Ang bawat luha na pumapatak at unti-unting bumabasa sa malamig na sahig ay naglalaman ng lahat ng kanyang pagsisisi at pagod. Papa, ginusto ko po ito. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, matututunan din niya akong mahalin ng buo. Akala ko, sapat na ang maging mabuting asawa. Lumapit ang matanda at dahan-dahang inabot ang nanginginig na balikat ng kanyang anak. Ito ang golden moment ng kabanata. Ang sandali kung saan ang matibay na pader sa pagitan ng isang bilyonaryong ama at ng kanyang tumakas na anak ay tuluyang gumuho. Ang yakap ni Don Mariano ay hindi mahigpit, ngunit ito ay puno ng proteksyon at pag-unawa. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa mansyon ng mga Montemayor, naramdaman ni Missy na siya ay ligtas. Ang amoy ng kape at mamahaling tabako na nakakapit sa damit ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng isang pamilyar na init na matagal na niyang hinahanap. Hinayaan kita, anak, dahil alam kong kahit anong sabihin ko noon, hindi ka makikinig. Ang malumanay na paliwanag ni Don Mariano. Ibinigay ko ang mga pondong hinihingi mo ng palihim dahil gusto kong makita mo mismo kung hanggang saan ang kayang kunin ng pamilyang yon mula sa iyo. Ngunit nang makita ko ang mga papeles ng diborsyo at ang tangkang pag-angkin ni Carlos sa mga kumpanyang ipinangalan ko sa iyo, nalaman kong tama na ang iyong pag-aaral sa paaralan ng kalungkutan. Humiwalay si Messi mula sa yakap ng ama. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng isang bagong liwanag ng pag-unawa. Ang kanyang ama ay hindi nagpabaya. Hinayaan lamang siyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Ang paghihirap niya ay hindi isang parusa, kundi isang paghahanda para sa mas malaking laban. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Papa? Ang tanong ni Messi. Ang kanyang boses ay unti-unting nakakakuha ng tibay. May kinuha si Don Mariano mula sa kanyang bulsa, isang maliit at itim na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang gintong singsing na may silyo ng pamilya Villafuerte. Ang mismong singsing na isinuli ni Messi bago siya magpakasal kay Carlos. Oras na para bawin mo ang pangalan mo, Mercedes. Ngunit bago mo durugin si Carlos, kailangan mo munang putulin ang ugat ng kanyang kayabangan. Ang seryosong pahayag ng Don. Inilapag niya sa ibabaw ng marupok na mesa ang isang kayumangging sobre. Ang babaeng laging nagpapamukha sa iyo na ikaw ay galing sa putikan, si Doña Graciela. Ang nilalaman niyan ay ang sikretong matagal na niyang itinatago sa buong alta sosyedad. Isang katotohanan na mas marumi pa sa putik na kinasusuklaman niya. Tinitigan ni Messi ang sobre. Ang kanyang isipan ay mabilis na naglakbay pabalik sa mga matatalim na salita at panlalait ng kanyang biyenan. Kung ang sobreng ito ang magpapabagsak sa reyna ng mga Montemayor, handa na ba siyang maging instrumento ng pagkawasak ng pamilyang minsan niyang tinuring na kanya? Ang tahimik na paglisan ni Don Mariano ay nag-iwan ng isang mabigat na responsibilidad sa mga balikat ni Mercedes. Sa ilalim ng nag-iisang aandap-andap na bumbilya ng kanyang kusina, dahan-dahan niyang inilabas ang mga dokumento mula sa kayumangging sobre. Walang ingay,
Tanging ang paminsan-minsang paggalaw ng malamig na hangin ang sumasaksi sa pagkadiskubre ng isang lihim na matagal nang ibinaon. Ang mga papel ay naglalaman ng mga lumang bank records, mga nakatagong resibo, at mga sinumpaang salaysay na may mga selyo ng notaryo. Habang binabasa niya ang bawat linya, isang mapait na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang tanyag at iginagalang na si Doña Graciela Montemayor na laging ipinagmamalaki ang kanyang dugong bughaw at malinis na linya ng pamilya ay isa palang dating tagapag-abot ng baraha sa isang iligal na pasugalan bago nito inakit ang yumaong ama ni Carlos. Higit pa roon, ang lahat ng mararangyang alahas at mga ipinangangalandakang donasyon nito sa alta sosyedad ay nagmula sa mabibigat na utang mula sa mga sindikato, mga utang na unti-unting binili at ngayon ay legal ng hawak ng Villafuerte Holdings. Ito ang kanyang golden moment. Hinawakan ni Messi ang lumang rosaryong kahoy ng kanyang ina na laging nakasabit sa kanyang leeg. Sa loob ng 7 taon, pinaniwala siya ni Graciela na siya ay isang dumi na sumisira sa malinis na pangalan ng mga Montemayor. Ngunit sa katunayan, ang matanda ang mismong anay na umuubos sa sarili nitong pundasyon mula sa loob. Naramdaman ni Messi ang isang kakaiba at malalim na ginhawa, hindi dahil sa uhaw na maghiganti, kundi dahil sa tuluyang paglaya mula sa maling paniniwala na siya ay kulang. Ang tunay na karangyaan na pagtanto niya ay wala sa mga diamante o sa haba ng apelyido, kundi sa isang malinis na konsensya na hindi kailanman mabibili ng salapi ng kahit sinong bilyonaryo. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montemayor, ang hangin ay tila naging lason na unti-unting sumasakal kay Doña Graciela. Ang formal na sulat ng foreclosure mula sa bangko ay nakapatong sa kanyang mamahaling mesang babasagin. Tila isang sumpa na hindi niya matakasan at hindi pwedeng takpan ng kanyang mga mamahaling palamuti. Ang kanyang mga kamay na laging puno ng kumikinang na ginto ay walang tigil sa panginginig habang idinidiin ang mga numero sa kanyang telepono. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga amiga, ang mga taong kasama niyang humahalakhak habang nang iinsulto sa kawawang si Missy noong mga nakaraang buwan. Ngunit ang bawat tawag ay nauuwi lamang sa isang malamig at patay na linya, isang malinaw at nakakabinging mensahe na sa mundo ng mga huwad na nakangiti. Walang puwang para sa mga taong nawalan na ng kapangyarihan at yaman, mga walang utang na loob, ang nanggigil na bulong ni Graciela habang marahas na ibinababa ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang boses ay pumiyok, pinaghalong sukdulang galit at isang matinding takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nakalimutan na ba nila kung sino ako? Ako si Graciela Montemayor. Hindi nila ako pwedeng talikuran ng ganito lang. Ngunit ang kanyang kayabangan ay mabilis na nayanig nang mapansin niya ang sunod-sunod na anino ng mga malalaking sasakyan na pumarada sa labas ng kanilang mataas na gate. Ang matatalim na ilaw mula sa mga sasakyan ay tumagos sa mga makakapal at mamahaling kurtina ng sala. Nagdadala ng isang hindi pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang mga bisita o mga kaibigang nag-aalay ng tulong na kanyang inaasahan. Ang mga hakbang na papalapit sa kanyang pintuan ay mabibigat at puno ng formalidad. Tila mga tagapagpatupad ng tadhana na dumating upang bawiin ang lahat ng pilit niyang inangkin. Ang palasyo ng mga kasinungalingan ni Doña Graciela ay nagsisimula ng gumuho at habang nakatingin siya sa nakasarang pinto, isang tanong ang nagpalambot sa kanyang mga tuhod. Sino ang may lakas ng loob na palayasin siya sa mismong kaharian niya? Ang marangyang pintuan ng mansyon ng mga Montemayor ay bumukas ng walang pag-aalinlangan, hindi mula sa pag-imbita ng may-ari, kundi mula sa puwersa ng batas. Sa gitna ng maluwang na bulwagan, nakatayo si Doña Graciela. Ang kanyang balikat ay pilit na itinataas upang panatilihin ang natitirang piraso ng kanyang kayabangan.
Pumasok si Attorney Salvador Riego kasama ang mga kinatawan ng sheriff at ilang tauhan ng bangko. Ang mga yabag ng kanilang sapatos sa makintab na sahig ay tila mga hakbang ng kapalaran na matagal na niyang iniiwasan. Hindi na ito isang simpleng pananakot. Ito ay ang formal na pagbawi sa lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa loob ng maraming dekada. How dare you enter my house without my permission? Ang matigas ngunit nanginginig na salubong ni Graciela, pilit tinatakpan ng kaba sa pamamagitan ng pagtataas ng kilay at paglakas ng boses. Ako ang asawa ng yumaong Don Roberto Montemayor. Papatanggalan ko kayo ng lisensya sa ginagawa ninyong ito. Isang kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Attorney Salvador bago niya iniabot ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Wala na po kayong kapangyarihang magtanggal ng kahit ano, Doña Graciela, dahil maging ang bahay na tinatapakan ninyo ngayon ay hindi na sa inyo. Ang lahat ng utang na ginamit ninyo upang mapanatili ang inyong marangyang pamumuhay, kabilang na ang mga perang inutang ninyo sa mga sindikato sa ilalim ng mesa noong nagtatrabaho pa kayo sa pasugalan, ay binili na at ngayon ay buong pagmamay-ari ng Villafuerte Holdings. Sa madaling salita, ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ng manugang na itinaboy ninyo ang nagmamay-ari ng inyong buong buhay. Nawalan ng kulay ang mukha ni Graciela. Ang mga salitang binitawan ng abogado ay tila mga nakalalasong palaso na tumama direkta sa kanyang itinatagong sikreto na walang nakakaalam sa buong alta sosyedad. Ang mga tauhan ng sheriff ay nagsimula nang magdikit ng mga formal na abiso sa mga mamahaling muebles at mga pader ng sala. Tumingin si Graciela sa malaking larawan ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa sentro ng bahay at sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang mundo. Ang tanyag na reyna ng Makati ay walang nagawa, kundi panoorin ang mga estranghero na unti-unting kinukuha ang kanyang kaharian. Wala siyang malapitan, wala siyang matakbuhan, at ang pinakamasakit sa lahat, wala ng Mercedes na magsisilbing pananggalang sa kanyang mga pagkakamali. Ito ang tunay na mukha ng karma, ang pagbawi sa mga bagay na hindi naman talaga sa kanya mula pa sa simula. Ito ang kanyang golden moment ng pagkawasak, isang katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Samantala, sa isang mataas na gusali, hindi kalayuan sa mansyon, ang opisina ni Carlos ay balot ng matinding tensyon. Ang liwanag ng kanyang computer monitor ay sumasalamin sa kanyang pawisang noo habang pinagmamasdan niya ang mga bumabagsak na numero ng kanyang kumpanya. Ang balita tungkol sa audit ng Villafuerte Holdings ay tuluyan ng sumira sa tiwala ng kanyang mga natitirang kliyente. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina upang humingi ng tulong, ngunit ang linya ay patuloy na napuputol, isang nakapanghihilakbot na katahimikan na nagpapabigat sa kanyang paghinga. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, napansin niya ang pagpasok ni Lovely. Ngunit imbes na mag-alok ng yakap o suporta, tulad ng nakasanayan, ang babae ay may hawak na isang malaking bag na tila nagmamadaling umalis. Saan ka pupunta, Lovely? Kailangan kita ngayon. The auditors are freezing all my accounts. Ang nagmamakaawang tanong ni Carlos, ang kanyang boses ay malayo sa mayabang na lalaking nagpaputol sa 7 taong kasal nila ni Missy. Hindi lumingon si Lovely, abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling gamit. Isang malamig na sulyap lamang ang ibinigay niya bago magsalita. I'm sorry, love, pero hindi ako pumirma para sa isang lumulubog na barko. May kailangan akong asikasuhin sa labas ng bansa. Huwag kang mag-alala. Babalikan kita kapag naayos mo na ang gulo mo. Ang pag-alis ng babae na hindi man lang lumingon pabalik ay nag-iwan kay Carlos sa isang nakapapapasong kaisahan. Ang babaeng inakala niyang masigit kaysa sa kanyang asawa ay siya pa palang unang tatakbo sa oras ng panganib. Isang dangling mystery ang nabuo sa isipan ni Carlos. Dala ba ni Lovely ang natitirang pera ng kumpanya paalis ng bansa? Bago pa man niya masundan ang babae, pumasok ang kanyang sekretarya
na may dalang isang formal na itim na sobre. Ito ay isang imbitasyon na may selyong ginto ng Villafuerte Holdings. Ang mensahe ay malinaw at hindi nag-iiwan ng puwang para sa pag-atras. Bukas ng gabi, gaganapin ang opisyal na pagpapakilala sa bagong tagapagmana ng kumpanya sa isang engrandeng pagdiriwang at sa pilitan ang pagdalo ng lahat ng partner CEOs, kabilang na si Carlos. Habang hawak niya ang malamig na papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatayo siya sa gilid ng bangin, natatakot sa darating na bukas, at ang katanungang bumabalot sa kanyang isipan ay kung ang pagdalo ba roon ay magiging huling pagkakataon niya upang sumagip ng yaman o ang mismong magiging sarili niyang libingan. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ni Mercedes sa loob ng mansyon ng mga Villafuerte ay tila isang maligamgam na yakap na nagbabadya ng isang bagong umaga. Matapos ang 7 taon, muli siyang nakatapak sa kaharian ng kanyang ama, hindi bilang isang tumakas na anak, kundi bilang isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na kasing tibay ng diamante. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Sa ibabaw ng kama ay nakalatag ang isang napakagandang itim na gown na may mga detalyeng kumikinang tila mga bituin sa kalangitan ng gabi. Ngunit bago niya ito isuot, pinagmasdan niya ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga palad niya ay magaspang. May mga bakas pa ng init ng kalan at pagod mula sa pagtitinda sa karinderya. Ito ang kanyang golden moment. Sa halip na ikahiya ang mga peklat at kalyo, naramdaman niya ang isang malalim na pagmamalaki. Ang mga kamay na ito ang nagpatunay na kaya niyang mabuhay ng walang inaapakang tao. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa isang pamilyang hindi marunong magpahalaga. At ngayon, ang parehong mga kamay na ito ang kukuha pabalik ng katarungan. Sa kabilang dako ng lungsod, ang eksena ay kabaligtaran ng karangyaan. Ang malalaking gate ng mansyon ng mga Montemayor ay sumara ng tuluyan. Iniiwan si Doña Graciela sa labas ng kalsada kasama ang 2 murang maleta na mabilis niyang naitakbo bago ipinadlak ng mga awtoridad ang bahay. Ang init ng araw ay tila sumusunog sa kanyang balat na laging sanay sa malamig na hangin ng aircon. Nakayuko siya habang naglalakad. Pilit iniiwasan ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga dating kapitbahay at mga matang nagmamasid mula sa mga bintana. Ang mga panunuyan na tila bulong ng hangin ay pumapasok sa kanyang pandinig. Mga salitang nagpapaalala sa kanyang nakaraan, sa pasugalan, na ngayon ay kumakalat na sa buong subdivision. Sinubukan niyang tawagan si Carlos, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang walang emosyong boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numero ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Graciela ang eksaktong pakiramdam ng pagiging isang pulubi na minsan niyang ipinaranas kay Messi, isang kaluluwang walang mapuntahan at walang kakampi. Samantala, ang kawalan ng pag-asa ay tila isang malaking ahas na unti-unting sumasakal kay Carlos. Nakatayo siya sa loob ng isang pribadong silid ng bangko. Ang kanyang paningin ay nakapako sa isang walang lamang safety deposit box. Ang mga alahas, mga titulo ng lupa, at ang milyon-milyong pisong cash na inipon niya ng palihim ay naglahong parang bula. Si Lovely, ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang asawa, ay tinangay ang huling piraso ng kanyang kayamanan. Ang pagtataksil ay isang mapait na lason na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang sariling katangahan, ngunit ang kanyang kayabangan ay hindi pa rin tuluyang namamatay. Sa kanyang nanginginig na kamay ay nakakuyom ang itim na sobre mula sa Villafuerte Holdings. Ang imbitasyon yun ng kanyang huling baraha. Kailangan kong makausap ang bagong tagapagmana. Ang pag-alo ni Carlos sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng desperasyon habang naglalakad palabas ng bangko. Kahit anong mangyari, mapapaniwala ko siya na ako ay isang mahalagang asset ng kumpanya. Magmamakaawa ako kung kinakailangan
Wag lang akong mapunta sa kulungan. Ngunit isang dangling mystery ang sumagi sa kanyang isipan nang makita niya ang huling mensahe sa kanyang telepono na nagmula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang linya. Hindi sa lahat ng oras ay ikaw ang nagmamanipula ng laro, Carlos. Hintayin mo ang paghuhukom. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito at ano ang nalalaman nito tungkol sa kanyang mga lihim na galaw? Pagsapit ng gabi, ang buong hotel na pag-aari ng mga Villafuerte ay naliligo sa maliliwanag na ilaw. Si Carlos ay nakatayo sa labas ng malaking pinto ng ballroom. Iniaayos ang kanyang kurbata at pilit na ibinabalik ang kanyang dating tindig ng isang tanyag na CEO. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili na harapin ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Hindi niya alam na sa kabilang banda ng pintuang yon, ang babaeng minsan niyang tinawag na amoy karinderya ay dahan-dahang isinusuot ang gintong singsing ng pamilya Villafuerte. Handang ipakita sa kanya kung paano gumuho ang isang imperyo ng kasinungalingan. Ang marangyang bulwagan ng Villafuerte Hotel ay nilamon ng kinang ng libu-libong kristal na nakasabit sa kisame. Nagbibigay liwanag sa dagat ng mga bilyonaryo at kilalang personalidad sa bansa. Si Carlos ay naglalakad sa gitna ng karamihan. Ang kanyang pilit na ngiti ay hindi sapat upang itago ang pawis na namumuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng silid. Hawak niya ang kanyang baso ng napakahigpit. Umaasang ang gabing ito ang sasalba sa kanyang lumulubog na kumpanya. Lumapit siya sa ilang mga opisyal ng bangko, nakipagkamay at nagbitiw ng mga matatamis na salita. Ngunit ang mga matang sumasalubong sa kanya ay puno ng pagdududa. Alam ng lahat na ang kanyang negosyo ay nasa bingit ng pagkasira at ang tanging pag-asa niya ay makuha ang pabor ng bagong tagapagmana ng mga Villafuerte. Ang atensyon ng buong bulwagan ay napunta sa unahan nang dahan-dahang umakyat si Don Mariano sa entablado. Ang kanyang presensya ay nag-utos ng isang malalim na paggalang na nagpatahimik sa mga nag-uusap. Pinagmasdan ng matanda ang mga taong nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang partikular na mukha bago siya nagsimulang magsalita. Ipinahayag niya na ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagtatapos ng mahabang paghihintay. Sinabi niya na ang kanyang nag-iisang anak na babae na piniling mamuhay ng payak at dumaan sa mga matitinding pagsubok ay handa na ngayong bawiin ang kanyang tamang posisyon. Pumalakpak si Carlos ng buong lakas, umaasang mapapansin siya ng Don. Hindi niya alam na ang bawat paglipat ng kanyang mga palad ay pag-imbita sa kanyang sariling kapahamakan. Kasabay ng pagtatapos ng talumpati ni Don Mariano, ang malalaking pintuan na gawa sa inukit na kahoy sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang naghiwalay. Ang lahat ay lumingon, inaasahan na makakita ng isang estrangherang lumaki sa ibang bansa. Ngunit ang bumulaga sa kanila ay isang mukha na hindi inaasahan ng sinuman. Si Mercedes ay humakbang papasok. Ang kanyang itim na gown ay sumusunod sa bawat galaw niya, tila isang eleganteng anino. Wala na ang mga nakayukong balikat at ang maamong ngiti ng isang asawang sanay sa pang-aabuso. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay matatalim. At ang gintong singsing ng pamilya Villafuerte ay kumikinang sa kanyang daliri. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling ipinakita niya sa mundo na ang isang babaeng minsan nang nadurog ay kayang buuin ang kanyang sarili na mas matibay pa kaysa sa inaakala ng lahat. Ang reaksyon ng mga panauhin ay isang kolektibong pagkabigla. Ang kanilang mga pamimilog ng mata at pagtakip ng bibig ay lumikha ng isang alon ng bulungan na humampas sa buong silid. Para kay Carlos, ang pag-ikot ng mundo ay tila huminto. Ang hangin sa kanyang mga baga ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding hapdi sa dibdib.
Tinitigan niya ang babaeng naglalakad sa gitna ng nakalatag na pulang alpombra. Ang isipan niya ay pilit na tinatanggihan ang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi ito maaari. Ang babaeng itinapon niya nang walang awang tulad ng isang basurahan, ang babaeng pinalayas niya kasama ng isang sobre ng diborsyo ay ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong pinagmamakaawaan niya ngayon. Naramdaman ni Carlos ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang pamamanhid ay gumapang sa buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palayo. Ngunit ang kanyang mga paa ay nakapako sa sahig na tila naging semento. Nang makarating si Mercedes sa paanan ng entablado, lumingon siya at tumpak na hinanap ang mga mata ni Carlos sa gitna ng karamihan. Walang galit sa kanyang mukha, walang pagnanasang manakit, kundi isa lamang malamig at malalim na pagkaawa para sa isang lalaking inubos ang lahat dahil sa kasakiman. Isang dangling mystery ang muling nagpabilis sa tibok ng puso ni Carlos nang makita niya ang formal na paglapit ng tatlong lalaking nakauniporme ng pulisya mula sa gilid ng bulwagan. May hawak na mga posas. Habang papalapit ang mga awtoridad sa kanyang kinatatayuan, tinitigan siya ni Macy at ang katanungang bumalot sa isipan ni Carlos ay kung tuluyan na ba siyang ilulubog ng babaeng minsang nagbuwis ng buhay para iligtas siya. Ang malamig na bakal na sumara sa mga pulso ni Carlos ay nagdala ng isang bigat na tila humila sa kanyang buong pagkatao pababa sa sahig. Sa harap ng mga nagkikislapang ilaw at ng mga matang puno ng panghuhusga mula sa mga taong tinitingala niya, ang kanyang mga pangarap ay tuluyang naging abo. Inihayag ng pulisya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Mabibigat na kaso ng pamemeke ng dokumento, malawakang pagnanakaw ng pondo, at pandaraya sa ilalim ng mga kontratang nauugnay sa Villafuerte Holdings. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng awtoridad ay tila mga punyal na isinasaksak sa kanyang natitirang dangal. Pinilit niyang magpumiglas, ngunit ang panghihina ng kanyang mga tuhod at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay nagtraidor sa kanya. Ang mundo ng alta sosyedad na matagal niyang pinangarap at sinamba ay ngayon ay pinapanood siyang dinudurog ng walang kahit anong bakas ng awa. Messi? Mercedes, please! Ang nanginginig na pagsamo ni Carlos, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon habang pilit niyang iniaabot ang kanyang mga nakaposang kamay patungo sa entablado. Tell them this is a mistake. Let's talk about this in private. Asawa mo ako, Messi. We can fix this. I know you still love me. Dahan-dahang bumaba si Mercedes mula sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang kapayapaan na hindi kailanman nakita ni Carlos sa loob ng 7 taon nilang pagsasama. Lumapit siya, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan na hindi na kailanman matatawid. Tinitigan ni Messi ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo. Inasahan niyang makaramdam ng galit o baka ng matinding hapdi, ngunit habang nakatingin siya sa namumutla at pinagpapawisang mukha ni Carlos, isang napakalalim na kawalan ang sumalubong sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtanto na ang pag-ibig niya ay tuluyan ng natuyo. Naubos kasama ng mga luhang iniluha niya sa maliit na karinderya sa Bulacan. Wala na ang babaeng nagmamakaawa para sa kakarampot na atensyon. Ang nasa harap ngayon ni Carlos ay ang tagapagmana na nagmamay-ari ng hininga ng kanyang kumpanya. You gave up the right to call yourself my husband noong araw na ipinagpalit mo ang 7 taon natin para sa 50 pisong halaga ng diborsyo, Carlos. Ang malumanay, ngunit matigas na tugon ni Messi, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Hindi ako ang nagpakulong sa'yo. Ang sarili mong kasakiman ang naglagay ng mga bakal na yan sa iyong mga kamay. Kinuha mo ang lahat ng sa akin nang walang pag-aalinlangan. Kaya ngayon, babawiin ng batas ang lahat ng pilit mong inangkin. Sinubukan muling magsalita ni Carlos, naghahanap ng anumang dahilan upang gamitin ang dating kahinaan ni Messi.
Ngunit bago pa man siya makabuo ng salita, tuluyan na siyang hinila ng mga awtoridad palabas ng ballroom. Ang kanyang mga pagmamakaawa ay unti-unting lumabo at nilamon ng malalim na katahimikan ng bulwagan. Pinanood lamang siya ni Macy hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa likod ng malalaking pintuan. Wala siyang naramdamang tagumpay na mapusok. Sa halip, isang malalim at mahabang paghinga ang kumawala sa kanyang mga labi. Tila isang mabigat na kadena na tuluyan ng nakalas mula sa kanyang kaluluwa. Ang hustisya ay naibigay na at ang nakaraan ay tuluyan ng isinara. Ngunit habang ang mga panauhin ay nagsisimula ng magbulungan at bumalik sa kanilang mga upuan, isang katanungan ang tahimik na gumagapang sa isipan ni Missy. Ang paghihiganti at pagbawi sa hustisya ay nagawa na, ngunit sapat ba ang mga ito upang punan ang malaking puwang na iniwan ng pagtataksil? Isang dangling mystery ang nabuo nang lumapit si Attorney Salvador at may iniabot na isang maliit na sobrang may tatak ng internasyonal na pulisya. Isang dokumento tungkol sa kinaroroonan ni Lovely Ann Serrano na tumakas bitbit ang pera ni Carlos. Habang hawak ni Macy ang sobre, napagtanto niya na ang pinakamalaking laban ay hindi ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang paghahanap ng kasagutan kung paano muling matututong magtiwala ang isang pusong nadurog ng pinong-pino. Ang makapal na papel mula sa international na pulisya ay naglalaman ng huling kabanata sa kasakiman ni Lovely Ann Serrano. Habang binabasa ni Mercedes ang mga nakalimbag na detalye sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng kanyang bagong opisina, isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi na niya kailangang mag-isip ng paraan upang maghiganti dahil ang tadhana na mismo ang nagpataw ng sarili nitong parusa. Ang milyon-milyong pisong ninakaw ni Lovely mula sa kumpanya ni Carlos ay tinangay rin ng mismong sindikatong pinagkatiwalaan nito upang itago ang pera sa labas ng bansa. Ngayon, ang babaeng minsang nagsuot ng mga mamahaling diamante na binili mula sa pawis at luha ni Missy ay nakakulong sa isang madilim na selda sa ibang bansa, naghihintay ng deportasyon nang walang kahit isang kusing sa kanyang pangalan. Pinatunayan ng panahon na ang kayamanang itinayo sa panlilinlang ay madaling guguho na parang kastilyong buhangin. Inilapag ni Missy ang dokumento sa ibabaw ng mesa at tuluyan ng isinara ang pahinang iyon ng kanyang buhay. Dala ang isang tahimik na pagtanggap na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na mabigat na kabayaran. Sa mga eskinita ng Maynila na hindi naabot ng liwanag ng karangyaan, isang matandang babae ang naglalakad habang mahigpit na kip-kip ang isang manipis na balabal laban sa lamig ng gabi. Ang mga paa ni Doña Graciela na dati ay laging nakabalot sa mamahaling sapatos at sanay sa malalambot na alpombra ay ngayon ay puno ng paltos at dumi mula sa paglalakad sa magaspang na semento. Tumingala siya sa isang malaking digital na anunsyo sa itaas ng isang mataas na gusali. Ang mukha ni Mercedes ay nagniningning doon, formal na ipinapakilala bilang bagong pinuno ng Villafuerte Holdings na naglulunsad ng isang malawakang programa para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso sa pamilya. Ang matinding panghihinayang ay tila isang tinik na bumara sa lalamunan ni Graciela. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Kung sana ay naging mabuti siyang ina sa kanyang manugang, sana ay nakaupo pa rin siya sa kanyang trono sa halip na magpalaboy-laboy sa kalsada. Ngunit ngayon, siya ay isa na lamang aninong iniiwasan ng mga taong dumaraan, tuluyang nilamon ng mismong kahirapang labis niya iyang kinandidirihan at ipinanghamak sa ibang tao noon. Kinabukasan, ang pamilyar at nakakagutom na amoy ng nilulutong kaldereta ay muling pumuno sa maliit na karinderya sa Bulacan. Hindi na ito isang taguan para sa sugatang puso ni Missy, kundi isang panimulang hakbang para sa kanyang pinakamalaking advokasya. Habang hinahalo niya ang mainit na sarsa, lumapit si Aling Rosa
na may dalang mga sariwang gulay. Ang mga mata ng matanda ay puno ng labis na pagmamalaki. Hiha, sigurado ka ba rito? Baka naman masyadong nakakapagod na ito para sa isang CEO na katulad mo. Ang nag-aalalang tanong ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang pawis na namumuo sa noo ni Messi. Isang tapat na ngiti ang isinukli ni Missy. Isang ngingiting matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Aling Rosa, this is where I found my peace. Ang pagtulong sa mga kababaihan na makatayo sa sarili nilang mga paa ang pinakamagandang investment na gagawin ko. We will turn this place into a foundation. No woman should ever stay in a toxic marriage just because she has no money para pakainin ang sarili niya. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpili na gamitin ang sariling pighati upang maging lunas sa pighati ng iba. Ang kanyang puso ay hindi na nakakulong sa galit. Ito ay tuluyan ng naghilom at umapaw ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng payapang hapon, isang opisyal ng pamahalaan ang dumating at nag-abot ng isang kupas na sobrang may opisyal na tatak ng pambansang piitan. Ang pangalan ni Carlos ay nakasulat sa labas gamit ang hindi pantay at nanginginig na letra. Napatigil si Messi sa kanyang ginagawa. Ang mainit na hangin sa kusina ay tila biglang nanlamig. Sa loob ng liham, isang desperadong pakiusap ang nakasulat. Humihingi si Carlos ng isang huling pagkikita, hindi upang humingi ng tulong pinansyal o kalayaan, kundi upang ipagtapat ang isang huling lihim na matagal na nitong itinatago bago pa man sila ikasal 7 taon na ang nakararaan. Isang dangling mystery ang muling nagbukas ng maliit na pinto sa nakaraan. Handa na ba si Messi na harapin ang lalaking sumira sa kanyang tiwala upang pakinggan ang isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng pinaniwalaan niya? Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng pambansang piitan ay nagdadala ng amoy ng kalawang at matinding pagsisisi. Naglalakad si Mercedes sa isang mahaba at madilim na pasilyo. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng kasaysayan na malapit na niyang tuluyang isara. Sa kabilang gilid ng makapal at gasgas na salamin, nakita niya ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Ang dating makisig at mayabang na si Carlos ay ngayon ay nakasuot ng kupas na kahel na uniforme. Ang kanyang mga mata ay lumubog sa puyat at takot. At ang kanyang mga balikat ay nakukuba sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging may hawak ng mamahaling alak at susi ng mga naglalakihang mansyon, ay ngayon ay walang tigil sa panginginig habang dahan-dahang inaabot ang teleponong nagdudugtong sa kanila sa magkabilang panig ng salamin. Inangat ni Messi ang telepono sa kanyang panig. Ang kanyang paghinga ay kalmado at pantay. Isang tahimik na patunay na ang lalaking nasa harap niya ay wala ng kahit anong kapangyarihan upang saktan ang kanyang damdamin. Nandito ako, Carlos. Ano ang huling kasinungalingan na gusto mong ipagtapat sa akin? Ang malumanay, ngunit matigas na panimula ni Messi. Tinitigan siya ni Carlos at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon nilang pagkakakilala, walang bakas ng pagmamanipula sa kanyang mga mata, kundi isang purong pagkatalo at kahihiyan. Messi, noong unang araw na nagkita tayo sa labas ng bangko, hindi yun isang aksidente. Alam ko kung sino ka mula pa sa simula. Nakita kita sa isang lihim na listahan ng mga tagapagmana ng Villafuerte Holdings bago pa man itinago ng iyong ama ang iyong pagkakakilanlan sa publiko. Nilapitan kita at niligawan, hindi dahil isa kang simpleng babae na gusto kong alagaan, kundi dahil alam kong ikaw ang nag-iisang susi patungo sa walang hanggang yaman ng iyong pamilya. Naramdaman ni Messi ang isang matinding panlalamig na tila gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat alaalang iningatan niya, ang kanilang simpleng kasal, ang mga matatamis na pangako, ang mga sakripisyo niya sa pagluluto,
tuwing madaling araw upang ipambayad sa mga pekeng utang nito, ay hindi pala bunga ng isang pag-ibig na unti-unting nagbago at nawala. Ito ay isang detalyado at planadong bitag. Pinaniwala siya ni Carlos na mahal siya nito sa kabila ng kanyang pagiging mahirap, upang tuluyan siyang ihiwalay sa kanyang pamilya at maging sunod-sunuran sa bawat utos nito at ng kanyang ina. Ang 7 taon niyang pagtitiis ay isang mahabang dula kung saan siya lamang ang hindi nakakaalam ng nakasulat na script. Hinintay kong sumuko ka, na bumalik ka sa ama mo at humingi ng tulong pinansyal para sa akin. Ang pagpapatuloy ni Carlos, ang kanyang boses ay unti-unting nababasag sa sariling mga luha. Pero masyado kang naging matigas at mabuti. Mas pinili mong magtinda, magluto, at magpakahirap kaysa gamitin ang pangalan mo para sa karangyaan. Kaya ako nagalit, Missy. Kaya kita sinimulang saktan, maliitin, at ipagpalit kay Lovely. Dahil pakiramdam ko ay ninanakaw mo sa akin ang buhay na dapat ay matagal ko nang natamo sa pamamagitan mo. Ito ang golden moment ni Mercedes. Sa halip na sumigaw sa galit o umiyak sa sobrang sakit, isang malalim at payapang buntong hininga ang pinakawalan niya. Tumingin siya kay Carlos hindi bilang isang asawang nagtaksil, kundi bilang isang kaawa-awang kaluluwang ibinenta ang sarili sa kasakiman at tuluyang nabubulok sa loob ng sariling ilusyon. Ang lahat ng bigat at hapdi sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matibay na pasasalamat na siya ay nakalaya ng buhay at buo ang pagkatao. Salamat sa pagsasabi ng totoo, Carlos. Ang malumanay na sagot ni Messi, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa kapayapaan. Dahil sa wakas, wala na akong ni isang katiting na panghihinayang na iniwan kita. Pinatunayan mo lang na hindi ako kailanman naging kulang o naging pabigat. Ikaw ang laging walang laman at walang kahit anong halaga ng pera ang makakapuno sa isang kaluluwang kasing dumi ng sayo. Dahan-dahang ibinaba ni Messi ang telepono sa lalagyan nito. Hindi na siya lumingon pabalik kahit nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang paghagulgol ng lalaki. Ang kanyang paglalakad, palabas ng madilim na gusali ng piitan, ay tila isang pag-ahon mula sa kailaliman ng malamig na dagat patungo sa init ng araw. Ang sikat ng umaga ay sumalubong sa kanyang mukha, sumisimbolo sa kanyang ganap at walang hanggang kalayaan. Kinahapunan, pagbalik niya sa kanyang opisina sa bagong tayong foundation sa Bulacan, isang maliit na florera ng mga sariwang ligaw na bulaklak ang nakapatong sa kanyang mesa, kasama ang isang simpleng tala na walang pangalan. Nakasulat doon, sa babaeng nagturo sa akin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tapang na magsimula, muli pagkatapos masugatan. Isang dangling mystery at isang matamis na katanungan ang naiwan sa kanyang puso. Sino ang nag-iwan ng bulaklak na ito? At ngayong tuluyan ng isinara ni Missy ang pinto ng kanyang mapait na nakaraan, handa na kaya ang kanyang puso na buksan ang sarili para sa isang bago, tahimik at tapat na pag-asa? Lumipas ang 2 taon, ang mga kalsada ng Bulacan ay naging saksi sa isang magandang pagbabago. Ang dating maliit at marupok na karinderya na minsang naging taguan ni Mercedes ay nakatayo na ngayon bilang isang malawak at maaliwalas na gusali. Ang Villafuerte Women's Haven. Sa halip na mga luhang pilit itinatago, ang hangin ay napupuno na ngayon ng mga ngiti at pag-asa. Ang mainit na singaw ng nilulutong adobo at ang malamyos na halakhak ng mga kababaihang natututong magtayo ng sarili nilang negosyo ay tila musika na nagbibigay buhay sa buong paligid. Narito si Messi, suot ang isang simpleng puting blusa, malayo sa mabibigat at kumikinang na alahas ng alta sosyedad. Ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng salapi. Habang nagpupunas ng isang malinis na mesa sa gilid ng pasilidad,
Dahan-dahang pinagmasdan ni Messi ang maliit na peklat sa kanyang kanang kamay na nakuha niya mula sa mga araw ng kanyang pagpapakahirap. Isang malalim na pag-iisip ang bumalot sa kanya. Maraming nagtatanong kung napapatawad na ba niya ang mga taong dumurog sa kanya. Sa kanyang puso, natagpuan niya ang kasagutan. Pinatawad na niya si Carlos at si Doña Graciela, hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili na lumaya sa bigat ng nakaraan. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi ang paglimot sa kasalanan o ang pag-alis ng parusa sa mga nagkasala. Ito ay ang tuluyang pagputol sa kadena na nag-uugnay sa kanyang kaluluwa sa taong nanakit sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang galit ay natunaw at ang natira na lamang ay isang malinaw at payapang pagtanggap. Ang paghinto ng isang pamilyar na sasakyan sa malambot na lupa sa labas ng gusali ay umagaw sa kanyang atensyon. Bumaba mula roon si Don Mariano. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at pagmamalaki habang pinagmamasdan ang ginawa ng kanyang nag-iisang anak. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay naglalakad si Attorney Salvador, nakasuot ng simpleng asul na polo, malayo sa kanyang formal na uniforme sa korte. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na florera ng mga sariwang ligaw na bulaklak. Ang parehong uri ng bulaklak na natanggap ni Messi sa kanyang opisina noong araw na tuluyan niyang isinara ang pinto ng kanyang nakaraan. Lumapit ang abogado kay Messi. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng paggalang. Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesang katatapos lamang punasan ng babae. Ang kanilang mga paningin ay nagtagpo, isang tahimik na pag-uusap na hindi na nangangailangan ng mga salita. Walang malalaking deklarasyon ng pag-ibig o mga mapusok na pangako. Sa halip, isang mainit at seryosong ngiti ang iginawad ni Salvador. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang mga magagaspang na daliri ni Messi. Ang init ng kanyang palad ay naghatid ng isang dalisay na kaba at seguridad sa puso ng babae. Sa sandaling iyon, alam ni Messi na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa mga panlilinlang at pagsasakripisyo ng sariling halaga, kundi sa isang taong handang tumayo sa tabi niya at ipagmalaki ang bawat peklat ng kanyang karanasan. Nang araw na yon, nagsalo ang mag-ama, kasama si Attorney Salvador at si Aling Rosa, sa isang payak ngunit masaganang tanghalian sa gitna ng foundation. Walang nagtatago ng tunay na pagkatao, walang kailangang patunayan. Ang bawat subo ng pagkain ay puno ng kalayaan at pasasalamat. Ang pinakamalakas na babae na pagtanto ng lahat ay hindi ang humahanap ng hustisya sa pamamagitan ng puot at paghihiganti. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahan ng isang babaeng bumangon matapos pagtaksilan at gamitin ang sariling sugat upang magbigay lunas at liwanag sa iba. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng Bulacan, tuluyan nang natagpuan ni Mercedes Villafuerte ang tahanan na matagal na niyang hinahanap. Isang tahanang itinayo, hindi mula sa ginto o kasinungalingan, kundi mula sa katotohanan, pag-asa at sarili niyang natagpuang kapayapaan.